Magandang araw. Ang tatalakayin natin para sa sesyong ito ay tungkol sa mga wastong gamit ng salita. Ilan sa mga wastong gamit ng salita na ating tatalakayin ay ang nang na mahaba at nang na maikli, din rin, dawat raw, subukin at subukan, pahirin at pahiran, at ang sundin at sundan. Ginagamit ang nang na mahaba sa gitna ng dalawang pandiwang nag-uulit. Dito sa halimbawa, kumain ng sorbetes ang bata. Ginagamit ang nang na mahaba sapagkat napagitnaan siya ng dalawang salitang umuulit o pandiwang umuulit na kumain. Ginagamit rin ang nang na mahaba bilang pang-abay. Para sa ikalawang halimbawa natin ng nang na mahaba, ang ating halimbawa ay maraming botante ang ulma nang manalo si Trump. Ang nang na mahaba ay ginagamit rin bilang panimula sa ugnayan na di makapag-iisa. Ito ay ang pangusap o yung bahagi na nang manalo si Trump. Kailangan rin natin ang salitang nang upang magkaroon ng kabuluhan ang dalawang sugnay na di makapag-iisa sa pangusap na ito. Ginagamit rin ang nang na mahaba bilang panghalili sa salitang noong at sumasagot sa tanong na gaano. Para sa ikatlong halimbawa ay nang iniwan niya ang pamilya na wala sa ayos ang lahat. Gaya na naging kahulugan ng nang na mahaba, maaari rin siyang panghalili sa salitang noong. Bakit? Kasi dito sa ating halimbawa, kahit palitan mo siya ng nang o kahit gamitin mo ang noong, pareho ang kahulugan ng pangungusap na ito. At ginagamit ang nang na mahaba bilang pangatnig sa mga pangungusap na hugnay. Para sa huling halimbawa ng nang na mahaba ay minahal ko siya ng sobra-sobra. Sapagkat itong pangungusap na to ay sumasagot sa tanong na gaano. Gaano mo ba siya minahal? Sobra-sobra. Gamit naman ang nang na maikli bilang pagpapakita ng pagmamayari ng isang bagay o katangian at madalas sumasagot sa tanong na ano. Para sa halimbawa natin ng nang na maikli, dito ay gumagawa ng peta ang mga bata. Sapagkat dito ang nang na maikli ay sumasagot sa tanong na ano. Gumagawa ng ano. Gumagawa ng peta ang mga bata. Ginagamit ang rin at raw kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig o di kaya sa malapatinig na W at Y. Para sa halimbawa natin ng raw o rin ay sasama raw siya sa atin. Tandaan lagi kapag ginagamit ang salitang R ay kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig o malapatinig na W at Y. Para sa halimbawa dito, ang salitang sasama ay nagtatapos sa patinig na A o A. Kung kaya't kailangan gamitin ang salitang o letrang R na raw. Para sa ikalawang halimbawa natin ng malapatinig na W at Y ay buhay rin pala ang pangunahing tauhan sa akda sapagkat ginagamit natin ang rin. Ito ay nagtatapos sa malapatinig na Y. At ginagamit naman ang din at daw kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa malapatinig na W at Y. Para sa ikalawang halimbawa natin na para sa din o daw ay may sayawan daw sa plaza. Ginagamit natin ang daw sapagkat ang sinusundang salita nito ay sayawan na nagtatapos sa katinig. Magtungo naman tayo sa pahirin at pahiran. Ginagamit ang pahirin kung ang tinutukoy nito ay pag-alis ng isang bagay, habang ang pahiran naman ay paglalagay ng isang bagay. Para sa una nating halimbawa ay pahirin mo ang luwas sa iyong mga mata, sapagkat nangangahulugan na ang pahirin ay pag-alis ng isang bagay at dito sa ating halimbawa ay alisin ang luha. Para sa ikalawa nating halimbawa ay pahiran mo ng Vicks ang aking dibdib sapagkat ito ay nangangahulugan paglalagay ng isang bagay sa isa pang bagay o di kaya sa katawan ng isang tao. Magtungo naman tayo sa sundin at sundan. Ang sundin ay nangangahulugan na sumunod sa payo o parangal ng nakakatanda o na isang tao. Para naman sa halimbawa ng sundin ay sundin mo ang utos ng iyong magulang sapagkat ito ay nangangahulugan na pagsunod sa payo o parangal ng isang tao lalo na kung ito ay nakakatanda sa iyo. Habang ang sundan naman ay nangangahulugan na gayahin o puntahan ang pinuntahan ng ibang tao. At para sa huli nating halimbawa ay sundan mo siya, baka siya ay maligaw. Sapagkat dito sa sundan ay nangangahulugan na gayahin o puntahan ang pinuntahan ng isang tao. Magtungo naman tayo sa subukin at subukan. Para sa subukin, dito ginagamit kung nagsisiyasat ka sa uri, lakas o kakayahan ng isang tao na isang bagay. Para sa una nating halimbawa ay
Subukin ko muna kung maayos itong iPhone 7 bago ko bilhin. Gagamitin natin itong subukin sapagkat gusto mo malaman ang lakas nito, yung uri nito, bago mo bilhin, bago mo kunin ang bagay na ito. Habang ang subukan naman ay ginagamit kung gusto mo malaman ang ginagawa ng isang tao, lalo na kung ito ay palihim. Para sa ikalawang halimbawa natin, dito ay subukan mo nga kung ano ang ginagawa ng mga bata sa bakuran. Sapagkat dito gusto mo malaman ang ginagawa ng isang tao o ng mga tao, lalo na kung ito ay palihim gaya na binigay natin na definisyon.